Anak ng dilim, ang nawawalang bata ng gubat ni. Sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, may isang alamat na ikinakatakot ng lahat, ang tungkol sa isang batang nawawala sa kabubatan. Ang sinumang magpakita ng habag at magdala sa kanya pauwi ay hindi na muling makikita ng buhay. Sa isang madilim at maalinsangang gabi, si Mang Elias, isang matandang magsasaka, ay pauwi na mula sa palengke nang makita niya ang isang bata sa gilid ng daan. Payat ito, marumi, at walang saplot maliban sa basurang tela na nakabalot sa kanyang katawan. Nanginginig sa takot at lamig, tila isang musmos na naliligaw. "Anong ginagawa mo rito, iho?" tanong ni Mang Elias. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, tiningnan siya nito ng malamlam na mata, walang emosyon, walang buhay. Para bang isang bagay na hindi nakabilang sa mundong ito. Naawa si Mang Elias. Dinala niya ito sa kanyang kubo, pinakain, at pinaghanda ng higaan. Ngunit nang magising siya kinabukasan, may kakaibang amoy sa hangin, isang halimuyak na mapait, parang nabubulok na hayop. Dahan-dahan siyang bumangon, ngunit napansin niyang mabigat ang kanyang katawan. Nang idilat niya ang kanyang mata, nakita niyang ang bata ay nakaupo sa dulo ng kanyang papag, walang imik, nakatitig sa kanya. "Nagugutom ako, tatay." Mahina nitong sabi. At bago pa nakasigaw si Mang Elias, biglang bumukas ang bibig ng bata, napunit ang kanyang mukha pababa sa kanyang dibdib, at mula rito, lumabas ang mahahabang, matatalas na ngipin. Sa loob ng maraming tao na ang nawawala sa baryo. Palaging pareho ang kwento, isang bata ang makikita sa daan, wala ni isang salita, ngunit puno ng lungkot ang mukha. Ang sinumang maawa at kukupin siya ay hindi na kailanman makikita kinabukasan. Ang bahay ng biktima ay nagiging tahimik, at sa loob ng ilang araw, isang mabahong amoy ang mararamdaman sa hangin. Kapag sinilip ang loob, wala na ang pamilya, tanging dugo at laman na lamang ang natitira, kalat sa dingding na parang kinain ng buhay. Maraming nagsabi na ang batang ito ay isang tikbalang, isang masamang espiritu na ginagaya ang anyo ng isang inosenteng bata upang maakit ang mga biktima. Ngunit may iba pang nagsasabing siya ay isang batang itinapon sa gubat noon pang panahon ng mga Kastila, isang isinumpang kaluluwa na hindi kailanman makakatakas sa kanyang gutom. Si Tessa, isang dalaga mula sa Maynila, ay bumisita sa baryo upang dalawin ang kanyang lola. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, nakita niya ang isang bata sa gitna ng daan, nanginginig, tila ligaw. Napuno ng awa ang puso ni Tessa. "Hijo, anong ginagawa mo rito?" Tahimik ang bata. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo, at doon lang nakita ni Tessa ang maputla nitong balat at ang madilim nitong mga mata, walang puti, walang ningning. Bago pa siya makatakbo, ngumiti ang bata, at mula sa kanyang bibig, unti-unting lumabas ang isang mahaba, madulas na dila, pilit na inaabot ang kanyang leeg. At sa isang iglap, nawala na si Tessa sa dilim. Hanggang ngayon, may babala sa baryo, kapag may nakita kang batang nawawala sa gubat, huwag mo siyang lapitan. Huwag mo siyang pauwiin. Dahil ang kanyang tahanan ay hindi nakabilang sa mundong ito. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe sa ating channel. At kung sakali mang may kumatok sa pintuan mo ngayong gabi, siguraduhin mong hindi ito isang batang nawawala sa gubat. Dahil baka ikaw na ang susunod.